Maligayang araw po sa ating lahat. Ako po ngayon ay magbibigay ng aking testimony tungkol sa Rich Generosity. Ako po si Rose. Ako po ay dating alipin ng trabaho. Po ay dating maraming pinagkakautangan. Nakasanla yung ATM. Nakaabang sa araw ng sahod para ipambayad sa mga utang at gastusin. At yung tipong literal na dumadaan lang sa palad ko yung kinikita ko. Hindi ako super gastadora pero sobrang tinitipid ko yung sarili ko at sobrang nagwo-worry ako sa mga ginagastos ko kahit kailangan ko naman. Pero nung nag-start po akong makilala si Lord at magkaroon ng tunay na relationship sa Kanya with the help of our home church, SNJ, Salvation in the Name of Jesus Christian Ministries, na nagtuturo at nagre-remind ng pagbibigay ng ating tithes and offering. Na ang tithes po ay 10% ng ating kinikita at ang offering ay higit sa 10% ng ating kita. Dito po, nabago ang aking pananaw sa pag-handle ng pera. Hindi po ako tinuruang maging matipid or kuripot, pero tinuruan po ako ng tamang paggastos at tamang pagbibigay na hindi ka pala talaga mawawalan kapag tama yung pagbibigay natin sa Panginoon. At sa mga taong sinabi niyang tulungan natin. Yung pagbibigay na bukal sa puso at may kagalakan. Na nagbibigay tayo dahil alam nating si Lord yung piniplease natin. Na siya yung pinapasaya natin. Na kung titignan natin, di ba, nasa kanya naman na yung lahat. Pero, yung pag-give back natin kay Lord, it makes us humble and recognize na He is our great provider. Na yung mga panggastos na meron ako at ikaw ay galing sa Kanya. He has given us the power to produce wealth at wala tayong maipagmamalaki doon. Dahil kahit sa isang iglap lang o sa isang snap niya lang, kayang-kaya niyang bawiin to eh. Kayang-kaya niyang bawiin yung resources, trabaho, mga pinagkakakitaan mo, businessman yan, or any other forms ng income. Kayang-kaya niyang bawiin to eh. Kung hindi natin to mahahawakan ng tama, kung hindi natin mahahandle ng, ng tama. At sa ngayon, dahil po sa grace ni Lord at sa decision pong pagsunod ko sa Kanya about sa pagbibigay ng tithes and offering, mas lumago po yung aking income. Na hindi na nakasanla yung ATM ko, hindi na puro utang, at nakita ko po at na-experience kung paano unti-unting dinaragdagan ng Panginoon yung pinagkakatiwala niya sa akin. Sa ngayon po, ako ay nag-work as QA analyst sa isang Singaporean company. Work from home po yung setup namin. So, advantage din po talaga yung work ko at dahil doon, nakatulong to sa aking expenses sa pagpapaputol ko rin po sa aking paa. Naoperahan po ako last January, nito lang pong taon. At yung providence ni Lord, before, during, and after the process, kitang-kita at hanggang ngayon po ay na-experience ko po yun. Una, bago po ako maoperahan, ay nagkaroon po ng bagong policy yung company namin na tinatawag na hospitalization leave. Na nagamit ko, paid leave siya. Yun yung paid leaves na nagamit ko during confinement, tsaka nung early stages nung aking recovery. Which is, ito yung aside pa dun sa vacation leave at sick leaves na benefit namin. 'Di ba? Sinong mag-aakala na
kakaroon ng ganong klaseng gift sa timing pa na naoperahan ako. At hindi lang po yun, may mga nag-extend din ng tulong sa akin para sa panggastos ko sa pagkain, sa gamot, sa medical supplies. Syempre, aside pa po dun sa, sa sahod ko, may mga tumulong po. At I know they are led by the Lord to help me sa aking finances. And pati po sa aking prosthesis at prosthetic leg. May nag-pledge na rin po para kapag ready na po yung residual limb ko na masukatan, sagot na po nila yung 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 prosthetic leg. Sobrang nagpapasalamat ako sa mga tumulong at of course kay Lord na ginamit niya yung mga taong to para tulungan ako. Kaya tunay po talaga yung sinasabi sa book ng Luke or book ng Lucas, chapter 6, verse 38 na magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin panukat sa inyo. Na talaga nag-uumapaw po talaga yung ibabalik sa atin ni Lord when we cheerfully give sa Kanya. It is beyond what we can imagine. And aside po doon, inimpress din po sa akin ni Lord na yung tinatanggap ko po ngayong income, na hindi na lang po siya para sa akin. Na bilang isang PWD or person with disability, hindi ako yung puro hingi lang ng tulong or receiver lang. Pero God has given me more to give it to others and help others who are in need. Na makita rin nila at ma-experience kung paano mag-work ang hand ni Lord sa ating mga buhay. Na yung pagbibigay kay Lord ay hindi kailanman dapat ihuli or isantabi or iset aside. At lalong-lalong hindi dapat ito pinanghihinayangan. Kaya po, I hope and I pray that today you will decide how much to give. Hindi sa standard natin, hindi sa liit o laki ng kaya nating ibigay, kung hindi sa kung ano yung laman ng puso natin. At ano ba yung deserve ni Lord na ibigay natin sa Kanya pabalik. Kaya naman po, you may give your tithes and offerings sa BDO account, GCash or Maya na naka-flash po sa inyong screen. Thank you po and God bless us.